Tingnan natin sino siya. Sino yung tinatawag na him? Galatians chapter 2, verse 8 to 11. And being found in appearance as a man, Jesus so, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ito po matindi rito, verse 9. Therefore, conclusion na po ito, God also has highly exalted, amen? Highly exalted him and given him the name which is above every name. Exalted na, highly pa. Amen po ba? Itinaas ang ating Panginoon para makikita natin ano ba ang meron sa ating Panginoon Jesus sa kanyang pangalan pa lang. Verse 10, that in the name of Jesus, every knee shall bow. Puminto na tayo dito. Every knee shall bow. Lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya sinabi dito, we are more than conquerors through Him. Lahat ng tuhod ng problema, sakit, karamdaman, lahat ng kinakaharap natin, lahat ng may hirap, lahat ng imposible. Sabi dito, every knee shall bow. And those things will bow down. Kahirapan will bow down. Sakit, karamdaman will bow down. Persecutions will bow down in the name of Jesus. And we are more than conquerors through Him. Palakpakan natin yung Diyos na buhay. Dahil sa Kanya. Sabi nito, every knee shall bow. Amen? Amen. Saan tayo nakatira? Nasaan? Saan po kayo nakatira? Tingnan ninyo ha. Every knee shall bow of those in heaven. Saan nangyagaling ang blessings natin? So, ibig sabihin, meron na tayong clear sa heaven. Amen? Mga pastor, pagbaba ng earth, sabit sa gitna, kaya hindi ko natatanggap. Tingnan natin. Amen po ba? Every knee shall bow in heaven, and those on earth. Hallelujah. Sabi mo honor. Sabi mo honor. Minsan po yung iba, ang mukha parang nilutot na papel. Kasi ang daming problema sa earth. Hello? Ang daming problema sa earth. Pero sinabi dito, every knee shall bow in heaven and on earth. And those under the earth. Sino yung nasa under the earth? Si Satan. Amen? So makita natin, those in heaven, those on earth, and those under the earth will bow down in the name of Jesus. Here we are more than conquerors. Amen po ba? Amen? And that every tongue, bawat nila, shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Tingnan po ninyo yun. To the glory of God the Father. Kapag po tayo nakakalusot from one problem to another, nagkakaroon tayo ng promotion from one problem to another, nagkakaroon tayo ng improvement from one level to another, the glory always belongs to the Father God. Amen po ba? The glory always belongs to God. Hindi tayo mag-aangin ng glory. Let's say you have a business and that business was so successful. Huwag mo angin na kasi magaling ako mamahala. That business was grown up. At ito po'y in-explode ng Panginoon ng gusto because of His glory. Para makita na ang Diyos mo ay buhay. Hello? Now, ito po yung tinatawag dito na through Him. For Jesus' sake, we receive sonship. Sabi niyo nga sonship. Sabi mo nga sonship. May tanong po ako sa inyo. Pag buha kayo ng ampon at ilagay niyo sa prosesong legal, yung ampon na yan, meron pang karapatan sa mga kayamanan ninyo. Meron. Meron ba siyang karapatan na gamitin yung apelido mo? Meron. Kasi legal. Amen po ba? Amen. Hindi yung ampunan-punan lang. Yung napulot-pulot sa kanto, dito ka na lumaki, binigyan mo na ng apelido, wala naman legal papers, pwede ka bang habulin ng magulang yan. Hello?
Amen? Kaya po, may ligaw tayo na tayo hindi anak ng Diyos, hindi anak-anakan lang, kundi anak ng Diyos. Kasi po, yung iba kaya bumabalik sa kay Satanas, kasi anak-anakan lang ng Diyos. At may karapatan siyang i-reclaim ang tao. Amen po ba? Now, para maging leader tayo sa Panginoon, amen, na tunay na tayo maging anak ng Diyos, meron pong tinatawag na legality. What is the legality? The legality is you must be covered by the blood of Jesus. Ito po yung seal na tayo ay anak ng Panginoon. Pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling Diyos na kapaligtas, nagkaroon tayo ng pakikipag-trading na sinasabi natin, Jesus, I receive you in my heart. You take me as your son or your daughter. Today I proclaim to the whole world that you are my Lord and Savior for eternity. Dahil na po yung legality na tayo po ay naging anak ng Diyos. Amen. Hindi porkit masimba-simba ka, umaten ka sa Bible study, umaten ka sa born again, ikaw ay anak ka ng Diyos. No. You need to do something. Legality po. Ang legality sinabi ng Biblia, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, then you will be saved. Amen. Amen. Parang pangamulan ng Panginoon. At ang sinabi po sa John chapter 1 verse 12, those who receive him, he gave them the right to become God's children. So kung hindi mo tinanggap si Jesus, wala kang legal matters na makipag-deal sa kanya sa sabi mong Ama. Amen? Eh sinabi niya sa Luke 6:46, sinasabi niyo, Ama ko, amen? Nananalangin din sa akin, Ama ko, yun ang panalangin niyo. Sabi ng Panginoon, hindi ko naman kayo kakilala. Hello? Nakikiawalang tayo sa kanya. May experience ako, nakiaman. Nasa mall ako, tinawag ko Raul. Hindi mo naman anak. Kaya sabi ko, ang isang pangalan ko, hindi na pwede, Raul. Hello? Hindi po pwede makiama-ama lang tayo sa Panginoon. So, yung iba, Pastor, bakit ang pangako ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng maganda at masaganang buhay, at ang pangako ng Panginoon, tayo ay mapagtagumpay. Tama? Pero Pastor, bakit hindi kami nagtatagumpay? Hanggang ngayon, nakabaon kami sa kahirapan. Hanggang ngayon, nakabaon kami sa gitna ng mga problema. Kaya yung ibang Kristiyano, ang imbis na nakikita nila yung problema, hindi nila nakikita yung pangako ng Diyos, nakikita nila, pero hindi nila natanggap, sinasabi na ngayon nila, just to cover or to satisfy or to justify their situation, ang sinasabi na ngayon nila, kalooban ng Diyos ito sa aming buhay. Which is a big baloney. Amen po ba? Kasi po ang Panginoon, ang kalooban niya sa akin, kailanman, ang sinabi ng Panginoon, nobody could snatch you out from my hand. Ito ang pangako ng Panginoon, na walang makakatanggal sa iyo sa aking palad. Walang makakatanggal sa iyo sa aking pag-aalaga, sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, I promise you, sabi ng Panginoon, I will never leave nor forsake thee. Sabi ng Panginoon, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Those who call upon the name of the Lord shall never be put to shame. Pero Pastor, bakit ganito nararanasan namin? Hello? Bakit ngayon walang answer yung prayer namin? Bakit ngayon ganito? At ito bang nagiging dahilan para lumayo ang tao sa Panginoon? Alam niyo po ba, ang ginagamit na ng buwan ng kaaway para lumayo kayo sa Panginoon ay kahirapan? Salamat po sa wala nitong amen. Gagamitin niya yan para lumayo ka sa Diyos. Gagamitin niya yan para hindi ka maniwala sa Panginoon. Kaya po napapahamak ang tao at kaya po ang Diyos ay hindi makakilos sa tao. Amen. Even though all the promises of God, marami pong promise ng Panginoon, sabi niya, nothing will separate you from me. Kung titignan po natin yung reference natin, nothing can separate us from the love of God. Nor height, nor depth. Hindi po ba? Amen? Nor nakedness. Nor principalities, nor powers. Nothing can separate us from the love of Christ. Pero makikita po natin sa buhay ng mga Kristiyano minsan, parang wala doon ang Panginoon.
Hello?